Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon sa videong ito ay ang aking paraan ng pagdadiagnose sa iPhone na walang short, walang history ng nahulog, at wala ding history ng pagkabasa, pero walang power. At ang next na chinek ko ay kung ano ang reading ng schematic charger sa unit kapag naka-charge at base sa response ng schematic charger, nagpa-fluctuate lang ang current. At chinek ko rin kung ano ang response sa DC power supply kapag pinapaandar ang unit. At tulad ng sa schematic charger ay nagpa-fluctuate din ang current kapag tina-turn on ko ang iPhone. At ang huling chinek ko ay kung may voltahe ba sa battery terminal kapag naka-charge ang unit at meron naman akong nakitang 3.6 volts, meaning ay maayos naman ang charging circuit ng motherboard. Kaya mas linaliman ko pa ang ginagawa kong diagnosis and this time ay sinukat ko ang halos lahat ng component sa tabi ng NAND IC dahil ang unang suspect ko ay may problema itong storage component ng motherboard. Pero halos lahat ng itest ko sa multimeter ay meron namang value. It means wala namang short line dito sa NAND IC at wala ding disconnected line dahil may value naman lahat ng nasa paligid niyang pyesa. But it doesn't mean na walang problema ang NAND IC. Kaya ang ginawa ko ay ginamitan ko ng ipinagbabawal na technique at ang technique na ito ay tinatawag naming mga technician na reheat IC. Ang reheat IC ay pinagkakakitaan ng mga iilang technician na kung tawagin sila'y mga boy reheat. Very effective po ang ganitong technique lalo na sa mga no power pero halos lahat po ng gawa sa ganitong technique ay karamihan kung hindi man lahat ay nagbaback job din po agad. At kita nyo naman po na pinainitan ko lang ng saglit ang storage IC, ay nagpower na ang unit, pwede ko nang patagalin ang pagpapainit para maging pera na. Pero hindi po tayo ganon. Ang main purpose ko po sa paggamit ko ng reheat IC ay para i-confirm ko po kung may issue ba ang NAND IC at dahil umandar naman ang unit, ay nangangahulugan lang na may problema nga ang NAND IC. At ang nakikita nyo pong ginagawa ko ay tinatanggal ko ang NAND IC sa motherboard para i-reball. Malaki po kasi ang chance na ang reason kaya defective ang NAND IC ay dahil ang BGA balls sa ilalim ng IC ay marupok na. Kaya much better na palitan ng fresh na BGA balls para magamit ng normal at matagal ang iPhone ng ating kliyente. Ang reballing procedure ay di hamak na mas mahirap at komplikado kumpara sa reheat IC, pero ang ganitong proseso naman ay mas matibay at maaasahan sa pangmatagalang gamitan. And speaking of mahirap at complicated, ay hindi po ito yung trabaho na makikita nyo lang kung saan-saan. Hindi po lahat ng technician ay kayang mag-reball ng pyesa. Bago matutunan ang microsoldering, ay maraming pagdadaanan ang isang technician, maraming pera ang kanyang susunugin, at higit sa lahat ay maraming oras, puyat, pagod, anxiety, at gutom ang kanyang aabutin maging bihasa lamang sa larangan ng microsoldering. Kaya sana po ay huwag niyo pong masyadong baratin ang mga technician na ginagawa ang lahat ng makakaya makapaghatid lang ng dekalidad na serbisyo. Minsan nga po ay ako'y napapatanong sa aking sarili kung tama pa ba ang pinapasukang kong negosyo dahil habang patagal ako ng patagal sa aking trabaho ay pababa ng pababa naman ang tingin sa amin ng mga tao. Hindi ko tuloy mapigilang maikumpara ang aking trabaho sa mga barbero. Bago magpandemya ay 50 piso lang ang singil nila sa akin, ngunit ngayoy mahigit 100 piso na ang aking binabayaran. Yung gunting at electric razor ay hindi naman nagbago. Yung upuan ay tulad pa rin ng dati ang pulbo na gamit ay hinangupa sa bakuna na Johnson. Pero di tulad sa amin na kami ay pababa. Silang mga barbero ay parang mga agila na pataas ng pataas. Dapat tayong matuto sa mga barbero na hindi ibinababa ang presyo ng serbisyo, hindi naninira ng kapwa niya barbero. At habang tumatagal ay mas lalong nagiging bihasa sa kanyang serbisyo. And after ko pong mareball ang NAND IC, ay palamigin lang po natin ng konti, then i-assemble na natin ang iPhone para matest kung magpa-power na po ba. And as you all can see po na nag-power na nga po ang unit. Successful po ang ating ginawa. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service.
Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!